Sabi sa verse 8, huwag nga nyo silang tutularan, alam ng inyong amang nasa langit ang inyong kailangan bago nyo ito hingin sa Kanya. Kung alam ng Diyos, ito yung tanong, no? Kung alam ng Diyos yung ating pong prayer, bakit pa kailangan manalangin? Sabi nga dito, no? Huwag nga ninyo siyang tutularan, alam ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa niya ito hingin sa Kanya. So kung alam pala ng Diyos, why we pray? Kung alam pala ng Diyos na kailangan ka, bakit kailangan pa manalangin? So ito sabi dito, so bakit kailangan pang manalangin? Ito ang sagot, verse 9. Ito ang sagot niya sa verse 9. Ganito kayo manalangin. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. So pinapakita kanina, yung verse na binasa natin kanina, sabi sa verse 8, huwag nga nyo silang tuturan, ito yung highlight, alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa nyo ito hingin sa Kanya. Ngayon tanong, kung alam na ng Diyos yung kailangan mo, bakit pa kailangan mag-pray? Hindi po sinabi ni Kristo o ni Jesus, huwag na kayong mag-pray, alam ko naman yung kailangan mo eh. Hindi niya sinabi sa mga alagad na huwag na kayong magdasal sapagkat alam ko naman yung kailangan. Hindi. Ang sinabi niya, ganito kayo manalangin. Hindi niya sinabi na porket alam ng Diyos yung kailangan mo, hindi ka na mag-pray. Kundi in-insist niya pa rin sa mga alagad na ganito kayo manalangin. Same verse, same chapter din ito, no? Ay, sunod na verse lang. Yung verse 8, sabi doon, alam ng Diyos ang iyong kailangan, pero hindi niya sinabi na huwag kang magdasal, kundi sabi niya, ganito kayo manalangin. So ngayon, tulong natin. Kahit alam ng Diyos ang ating kailangan, dapat pa rin tayo manalangin. So ngayon yung prayer, yung the Lord's Prayer, nahati po yan sa tatlo. Sabi dito, first part, hinati yan sa dalawang parte, pero hinati yung isang parte sa apat na parte. Sabi ito, ganito kayo manalangin, Ama namin na nasa langit. Ang tawag doon ay relationship. Meron tayong relasyon. Yung tatay niya, yung ama niya, sabi niya, maging ama niyo rin. Ang tinuturo niya sa atin, magkaroon tayo ng proper relationship saan? Sa ama. Ining-introduce niya sa atin yung kanyang tatay. Sabi niya, ama ko to at maging ama mo rin. Sabi niya, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit. So, tinutulak tayo ni Jesus o ni Jesus sa kanyang tatay. Kung paano si Jesus nagpipray sa kanyang Ama with confidence, yun ang gusto niyang mangyari sa iyo. Na manalangin ka sa kanyang Ama. Mayroong relasyon. Kapag ang isang tao o isang anak ay may relasyon, may magandang relasyon sa kanyang magulang, lahat ng hingin ng anak, na maikabubuti ipagkakaloob. Agree ba tayo doon? Amen. Alam mo, kahit nga lang pamangkin mo, pag magandang relasyon mo sa pamangkin mo, sa'yo, yung pamangkin mo, magandang relasyon sa'yo. Sigurado may pasalubong ka pag uwi. Pero yung pamangkin, hindi magandang relasyon sa'yo, kahit meron kang pera, meron kang pagkain, hindi mo yung bibigyan. Tama? Kasi nga, hindi maganda yung relasyon. Amen po. Okay? Sabi po dito, sambahin nawa ang iyong pangalan. Worship. Amen? Sambahin nawa ang iyong pangalan. Ang tawag doon ay pagsamba or worship. Ngayon, sumunod, sabi doon, nawa maghari ka sa amin yung kingdom ng Diyos. Ito yung problema sa atin. Problema sa lahat ng Christians, nagpipray tayo, hindi natin pinagpipray na pagharian tayo ng Diyos. E pansin natin pag tayo nagdadasal, mahaba, hindi pa agad sinasagot ng Diyos yung prayer. Kasi inaantay ng Panginoon na maghari siya sa kalooban natin. Hindi ka po nagdadasal dahil gusto mong baguhin yung puso ng Diyos. Amen. Amen. Hindi ka po nagpipray para baguhin ang puso ng Panginoon o baguhin ang isip ng Diyos. Nananalangin po tayo para yung kalooban ng Diyos ang masusunod sa atin. Kasi nakakatakot po kung ang Diyos mo, nababago mo yung puso. Nakakatakot po kung ang Diyos natin, kapag nagdasal ka, nababago mo yung puso niya. Hindi siya Diyos. Kung ang Diyos ay tumitingin lamang, kumbaga,
nauudyukan lamang ng mga panalangin ng tao, hindi siya Diyos. Ang tawag sa kanya, genie. Dahil Diyos siya, alam ng Lord yung nararapat at alam ng Diyos yung hindi nararapat, hindi mo pwedeng baguhin yung kalooban ng Diyos by your prayer. Ano ba, gusto mo, kailangan mo ng 1,000,000. Lord, kailangan mo 1,000,000, ibigay mo rin ngayon yan. Tapos binigay ng Diyos sa'yo. Not knowing kung ano ba makahihinatnan nung binigay ng Diyos sa'yo. Nakakatakot po yun. Kaya nga po, ang gusto ng Panginoon, pagharian ka muna niya. Yung kalooban niya ang mangyayari sa atin. Hindi yung gusto natin. Kaya minsan, pinatatagal ng Diyos yung prayer. Papansin ko may mga panalangin tayo na humahaba, hindi pa sinasagot ng Panginoon. May mga sakit pa tayo ng now, hindi pa rin gumagaling. Kasi ang gusto ng Lord, makita yung paghahari niya at yung kalooban niya mangyayari sa atin. We are not praying to change God's mind because we are praying to change our mind. Saan? Sa kalooban ng Diyos. Sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya